Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastor Dong Galang at sa araw na ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos at ang pamagat po ng ating pag-aaral ay When Nicodemus Visit Jesus. At ito po ay may kinalaman po sa salitang born again. Okay? So, alam natin na masyadong popular ang salitang born again. At sa kwentong ito na kung saan dumalaw si Nicodemo kay Jesus, dito yan nabanggit ng ating Panginoon. Kaya halina po, samahan niyo po ako sa gagawin nating pag-aaral. At kung kayo po ay may mga Bible, mga kapatid, ay hinihiling ko po na makibasa po kayo sa akin. At buksan po natin ang ating mga Bible sa John chapter 3, verses 1 to 15. And I will be reading from NIV translation po. Okay? Ang sabi dito, Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. In reply, Jesus declared, I tell you the truth. No one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. And Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. And you should not be surprised at my saying that you must be born again. The wind blows wherever it pleases. You hear its sounds, but you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. How can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? I tell you the truth, we speak of what we know, and we testify of what we have seen. But still, you people do not accept our testimony. I have spoken to you earthly things, and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? No one has ever gone into heaven except the one who came from heaven, the Son of Man. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man will be lifted up, that everyone who believes in Him may have eternal life. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pagbubulay-bulayan. Nabasa niyo na yan. Okay? Kung nabasa niyo na po yan, hindi na yan bago sa inyo. Hindi na lang yan bago sa akin. Ibig sabihin, ang mga bagay pong ito ay balikan natin sapagkat napakasarap pong balikan ng mga salita ng Diyos na nakakapagpatibay ng ating pananampalataya. Lalong-lalo na ang tatalakayin natin ay may kinalaman po sa pagiging born again. At dito po sa binasa natin kanina, na bagamat ito po ay nakasulat sa NIV translation, pero meron po tayong dapat makita sa kwentong ito. Ano yun? Una, meron pong isang lalaki na ang pangalan ay Nicodemus. Isa siyang leader, member siya ng Jewish ruling council. At pag sa ating panahon, kung ikukumpara niyo po si Nicodemo po ay parang associate justice ng Supreme Court or sabihin natin senador sa hanay ng ating 24 senators sa ngayon or maaari pa
na si Nicodemo ay ang Senate President. Parang ganon. Okay? So ipagpalagay natin na ganon nga ang katumbas ni Nicodemo sa ating panahon. Ano ngayon, di ba? Lumalabas kasi dito sa kwento, nagpunta siya sa ating Panginoon ng 10 oras ng gabi. Hating gabi. Yung oras na kung saan ang mga tao ay natutulog na, nagpapahinga na, wala ka na makikita sa kalsada. Pero yun yung oras at pagkakataon na sinamantala ni Nicodemus para dalawin ang Panginoon. Ako, ang basa ko dito, si Jesus din nagpapahinga na eh. Kaya lang, ang kagandahan naman dito, nung pumunta si Nicodemus sa kanya, pinaunlakan naman siya ng ating Panginoon. Na sa kabila ng pagod at ministry na tuloy-tuloy, nababasa naman natin sa Biblia na si Jesus sa sobrang pagod nakakatulog sa bangka, di ba? At yung pagod na yon ay binigyan pa rin ng pagkakataon ni Jesus upang makipag-usap kay Nicodemo. Ang laking favor nun. Okay? At nung sila ay nag-uusap na, pinangunahan ni Nicodemo ang Panginoon sa magitan ng ganitong mga kataga. Ang sabi niya, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the miraculous signs you are doing if God were not with him. Sa Tagalog, Rabbi, alam po namin na kayo po'y isang guro na nanggaling sa Diyos. Sapagkat walang makagagawa ng ganitong klaseng milagro o kababalaghan o himala kung hindi siya sinasamahan o pinaghaharian ng Diyos. So yun ang mga salitang binitawan ni Nicodemo sa harapan ng ating Panginoon. Meron tayong 3 bagay na nais ilatag at ipakita dito. Number 1, si Nicodemus po, ina-acknowledge niya si Jesus bilang isang rabbi. Okay? Meaning, isang teacher. Kinikilala ni Nicodemus si Jesus bilang isang legit na guro. Okay? So, kumbaga, ang pagtingin ni Nicodemo kay Jesus, genuine na teacher si Jesus. Pangalawa, ni-reveal ni Nicodemo kay Jesus na hindi lang siya sa Jewish ruling council ang uma-acknowledge na si Jesus ay rabbi. Okay? That Nicodemus is telling the Lord that he is not the only one in the Jewish ruling council that acknowledges Jesus as rabbi. But there are other members too that believes the same thing. It is just that they are not saying it in the open or exposing it to the public. Bakit po? Siyempre, alam na sa kwento, ang talagang kumukontra sa Panginoon ay ang mga nasa Jewish ruling council na yan. Okay? At ang pangatlo po, na dapat natin makita dito, that his declaration about Jesus that he is a teacher, not an ordinary teacher, but a teacher that came from God. So lumalabas ang declaration ni Nicodemo, hindi lang basta legit na teacher, kung hindi si Jesus ay legit na teacher na nanggaling sa Diyos. Bakit po? Ito po yung kanyang katibayan. Sabi niya, for no one could perform the miraculous signs you are doing if God is not with you. Okay? Kumbaga, ay hindi mangyayari ang mga milagrong ito kung hindi ka pinaghaharian ng Diyos. Kinakasihan o sinasamahan ng ating Panginoon. Okay?
So lumalabas, malinaw ang pahayag ni Nicodemo that Jesus came from God and that Jesus is with God. Okay? Lumalabas kasi, for no one could perform the miraculous signs Jesus is doing if God is not with him. So therefore, Jesus is with God. So ang declaration dito ni Nicodemo ay Jesus came from God and Jesus is with God. Okay? Na si Jesus ay galing sa Diyos at si Jesus ay sinasamahan ng Diyos. Okay? So, nandoon ang paghanga ni Nicodemo sa ating Panginoon. Ang mga pahayag niya kay Jesus ay nagpapatunay na bilib talaga siya kay Jesus. Ang tanong, ano naman ang sinagot ng ating Panginoon sa magagandang pangungusap na binitawan ni Nicodemo sa kanya? Ang sabi po sa verse 3 ng John chapter 3, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Medyo malalim ang binitawang salita ng ating Panginoon na naging palaisipan para kay Nicodemo. Okay? Bakit? Ulitin natin ha. I tell you the truth. So, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Yun, naiintindihan pa rin Nicodemo yun eh. That no one can see the kingdom of God unless he is born again. Doon sa second statement na yun, na no one can see the kingdom of God unless he is born again, meron pong nais ipahayag ang Panginoon dito kay Nicodemo pero hindi naiintindihan ni Nicodemo. Dalawang importanteng statement dito. Una, naiintindihan niya yung salitang kingdom of God. Naiintindihan niya yun. Siyempre, sanay siya sa kingdom. Si Nicodemo ay nakatira sa Israel. Ang Israel po ay dinaanan ng napakaraming mga magagaling na hari. Nang pinangungunahan niya ni Haring David, ni Solomon. At sa panahon ni Jesus, ay pinaharian po rin sila ng kingdom ng Rome. Okay? Colonize sila ng Roman Empire. So lumalabas, pag sinabing kingdom of God, alam ni Nicodemo ang kahulugan niya na mayroong kaharian, na may hari, at ang hari ay ang Diyos. Ganun yun. So lumalabas, yung kingdom of God, walang issue kay Nicodemo. Ang issue yung salitang born again. Ang mga katagang ito na sinabi ni Jesus kay Nicodemus ay naging isang malaking tanong kay Nicodemo kung paano ito mangyayari. Hindi naman kasi problema kay Jesus na kay Nicodemo na unawain yung kingdom of God, kagaya na sinasabi ko. Ang problema, hindi niya maunawaan ang salitang born again. Kaya nga ni-reiterate niya ito sa verse 4. Ang sabi diyan, how can a man be born when he is old? Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. So lumalabas, nag-dwell in ang kaisipan ni Nicodemo doon sa tanong para maging malinaw ito sa kanya. How can a man be born when he is old? Surely he cannot enter. Okay. Yan, sa sinabi mong teacher kasi si Jesus, yan, tuloy, binigyan ka niya ng isang problem solving na ngayon nangangamote ka. Assignment mo yan, Nicodemo. Well, anyway, kung tutuusin, yung logical thinking ni Nicodemo, yung reasoning ni Nicodemo, tama naman. Tama. Okay? Makakapasok pa nga naman ba ang isang matandang nanay, ay matandang lalaki sa nanay niyang matanda na rin, di ba? Ang problema lang, hindi kasi physical birth ang pinag-uusapan dito. Hindi physical born again.
Ang pinag-uusapan po dito ay walang iba kundi spiritual born again. Okay? At dahil nga sa ito ay spiritual, kahit si Nicodemus na member pa ng Jewish ruling council, hindi niya maarok ang mga katagang ito na binitawan ng ating Panginoon. Kaya nilinaw to ni Jesus sa kanya. Okay? Tingnan po ninyo yung Bible nyo sa verse 5, verse 6, at saka verse 7. And Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying that you must be born again. So lumalabas dito sa 5, 6, 7 verses ng John chapter 3, binigyan niya na talaga ng klarong paliwanag kung ano yung ibig sabihin ng born again. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, no one can enter, walang sino man ang makakapasok sa kaharian ng Diyos unless he is born of water and he is born of the Spirit. Okay? So lumalabas yung unang premise na no one can see. Walang makakakita ng kaharian ng Diyos unless he is born again. This time po sa verse 5 ng John chapter 3, sinabi ni Jesus, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and of the Spirit. At dito po, tinuloy niya sa 6 at saka sa 7, sabi niya, Nicodemo, ang pinag-uusapan natin dito ay malayo sa iniisip mo. Kasi flesh gives birth to flesh. But what I am saying is, the Spirit gives birth to spirit. And you must not be surprised at my saying that you must be born again. So nilinaw niya yan. Okay? Na hindi ito flesh, kundi spirit, na ipinapanganak ang muli hindi sa laman, kung hindi sa espiritu. At dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanya na huwag kang magulantang, huwag kang ma-surprise, huwag kang mabigla sa mga sinasabi kong ito. Kasi you must be born again. Lumalabas para maintindihan mo ang born again, dapat ma-born again ka. Kaya nga po mga kapatid, yung sinasabi na ang born again ay religion, pauso lang ng mga pastor yan, ay naku, maniwala kayo sa akin. Ang born again ay mga katagang binanggit mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Tapos, sinabi dito, no one can enter the kingdom. Ito na, pagpasok na sa langit ang pinaka-issue. Unless he is born of water and born of the Spirit. Ngayon, aalamin natin, kanina born again lang eh, born of water and born of the Spirit na. Paano na natin maunawaan ngayon yan? Yung born of the Spirit po, in-explain ni Jesus. In-explain ni Jesus yun. Okay? Ang sabi rito, di verse 7, di ba? Ang verse 8 po, sinabi ni Jesus ganito, binigyan niya ng physical na kahulugan ang born of the Spirit. Sabi niya, yung hangin. Okay? Basahin ko muna sa NIV. Sabi rito, the wind blows wherever it please, and you will hear its sound. But you cannot tell where it comes from or where it is going. So it is with everyone born of the Spirit. Ganon. Na ang born of the Spirit ay inahilin tulad ng ating Panginoon sa isang hangin.
Pag sinabing hangin, hindi natin nakikita. Pero naririnig natin, nararamdaman. At ang dahil nga siya ay hangin, hindi natin alam kung saan siya galing. At hindi rin natin alam kung saan siya pupunta. Okay? Ganon ang mga taong ipinapanganak sa Espiritu. Okay? So, dun sa sinabi na yun, pinaliwanag na ni Jesus na ang Holy Spirit ay siya mismong dadapo sa mga taong maboborn again. Kasi parang hangin siya na may pinanggalingan pero di mo alam, may pupuntahan na hindi mo alam, pero meron siyang dadampian at ang madadampian niya, sila yung mga maboborn again. Pero sila pa lang po yung maboborn again sa Spirit or maboborn of the Spirit. Dalawa tinutukoy dito ni Jesus kay Nicodemo, yung born of water at saka yung born of the Spirit. At least, may alam na tayo sa born of the Spirit. Yung born of water. Okay? Yung born of water. Paano ngayon yan? Ang sabi po dito sa born of water, para maging malinaw sa atin, alisin natin yung muna yung born of water. Mag-concentrate lang po muna tayo sa water. Okay? Water. Tubig. Kagaya ng tubig na ito na akin pong iniinom. Okay? Ano ang nagagawa ng tubig sa isang tao? Well, naiibsan ang iyong uhaw and at the same time, nalilinis ang iyong katawan. So lumalabas, naiibsan ang iyong uhaw dahil sa tubig at nahuhugasan, nalilinisan naman ang iyong katawan dahil din sa tubig. Ang tubig na ito'y gumaganap upang ang iyong pagkauhaw ay mawala at gumaganap ulit upang ang mga dumi mo sa katawan ay matanggal. Okay? So, tandaan po natin na ito po ay spiritual at hindi talaga to literal na tubig. Okay? Pero ginamit ni Jesus ang salitang tubig na kung saan makakapag-ibsan ng iyong uhaw at makakapagpalinis ng iyong katawan. Ano nga pala yung tubig? Ang tubig po, pag binasa po natin sa Ephesians chapter 5, verse 24, 25, and 26, makipagbukas po kayo sa akin, makikita po ninyo kung ano ang tubig na tinutukoy dyan ng Bible. Ang sabi sa verse 24 ng Ephesians chapter 5, now as the church submit to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husband, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleanse her by the washing with water through the word. Lumalabas, nalilinis ang church sa pamamagitan ng tubig na ang tubig na ito ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. So lumalabas mga kapatid, yung born of water must be born of the Word. Ang water ay Word, mga kapatid. Alam nyo, sinabi ni Jesus, sabi niya sa John chapter 6 verse 33, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, sabi niya, yan ay spirit at yan ay buhay. Lumalabas nga si Jesus mismo ay Diyos na nagkatawang tao. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At pag binaba niyo po sa John 1:14, and the Word became flesh, became Jesus.
So ang Word became flesh, became Jesus. Eto, may kikwento ako sa inyo. Kilala naman natin si John the Baptist. Nauna ang ministry ni John the Baptist bago kay Jesus Christ. At kinawag na John the Baptist kasi nga nagbabautismo si John. At marami siyang nabautismuhan. At ang isa sa pinakamahalagang nabautismuhan niya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus mismo. Nung lumapit si Jesus sa kanya, nandoon yung kanyang parang gustong tumanggi, na parang ayaw niyang bautismuhan ng ating Panginoon. At sinabi na lang ni Jesus, gawin natin to kasi ito yung nararapat. Okay, eto na. Di binautismuhan niya na si Jesus. Nung ilubog niya si Jesus at iniahon niya, nakita niya ang Holy Spirit na bumaba sa ating Panginoon sa anyo ng isang kalapati. Bumaba, nag-dwell kay Jesus ang Holy Spirit na kung saan ang image nito ay isang kalapati. Okay? And let me remind you mga kapatid, ang daming binautismuhan ni John the Baptist. Pero si Jesus lang ang kauna-unahang binautismuhan niya na matapos niyang bautismuhan, kitang-kita niyang bumaba ang banal na spirito sa kanya. Ano po yung gusto kong ipakita dito sa inyo? Okay? Si Jesus po ay ang Word that became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, became Jesus. Naging Jesus ang Word that was with God. Ano napansin ninyo? Nung si Jesus ay bautismuhan, okay, bumaba ang Holy Spirit kay Jesus. Nag-dwell ang Holy Spirit kay Jesus. Dito makikita po natin si Jesus ang Word at ang Holy Spirit ay nag-dwell sa Kanya. Ano ang gusto kong palabasin? Mga kapatid, kung nasaan ang Word, nandoon ang Holy Spirit. Kung nasaan ang Word of God, nandoon ang Spirit of God. Lumalabas, pupuntahan ng Holy Spirit, pupuntahan ng Espiritu ng Diyos ang sinumang nagtataglay ng salita ng Diyos. Kaya nga binabaan si Jesus ng Espiritu ng Diyos sapagkat nagtataglay siya ng salita ng Diyos. In fact, siya mismo ang salita ng Diyos. Okay? So lumalabas yung born of water, mga kapatid, ay born of the Word. Na kung saan, kung halimbawa gusto mong angkinin ang Panginoon sa pananampalatayang isusuko mo ang buhay mo sa Kanya, na ang tawag dyan ay born again Christian. Para mapatunayang born again ka, dapat ikaw ay born of water and born of the Spirit. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan yung salitang born of water at saka born of the Spirit, umpisahan muna natin sa born of water, salita ng Diyos. Dapat matindi ang kapit mo sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na may matindi ang kapit sa buhay mo. Na mula nung makilala mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, inakap mo ang Kanyang kautusan, ang mga aral niya ay pinipilit mong malaman sapagkat ang nais mo'y mahalin ang Kanyang mga salita. Dahil pag mahal mo ang Kanyang salita, mahal mo siya.
Ikaw ay ipinanganak sa water na kung saan kumakatawan sa word. At dahil sa meron kang salita, meron kang word, ang spirit ay dadapo sa iyo. Yan po yun. If you are born of the water, then you will also be born of the Spirit. Kapag ipinanganak ka sa salita, ipapanganak ka rin sa Espiritu. Kaya nga, mahirap sabihin ng tao na born again ako, Pastor Dom. Talaga? Wow, congratulations. Ano naman ng mga Bible verses ang nalalaman mo? Ay, wala ako. Hindi ako nagbabasa ng Bible. Ganun. Hindi mo kabisado. Kahit isang verse lang, wala ako. Hindi po ako nagbabasa. Hindi ka born again. Dahil ang isang katibayan ng born again, masyado ang kapit niya sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay matindi ang kapit sa buhay niya. Yan. At dahil nga makapit siya sa salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay makapit sa kanya, ang Espiritu ng Diyos dumadapo sa kanya, nanandahan sa kanya, kasi nandoon ang salita ng Diyos, pananahanan siya ng Espiritu ng Diyos dahil tinataglay niya ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay born again, siguraduhin mong mayaman ang puso mo sa salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin born again ka pero wala kang malasakit sa anumang binitawang salita ng ating Panginoon or ni isa, wala ka man lang Bible verse na nalalaman. Yan ang katotohanan. Dagdagan ko na lang ito. Psalm 119 verse 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Etong psalm na to, isinulat po ito sa panahon ni Haring Solomon, na kung saan ang salita ay ginagawang isang bagay na inilalagay sa puso, na para bagang ito'y liwanag sa kanyang paa, na nagbibigay ilaw sa kanyang nilalandas. Kung talagang born again, na matapos manampalataya sa Panginoon, ang gagawin niyang pagpapatuloy ay saliksikin, basahin ng basahin, bulayan ng pagbulaya ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay parang mga ginto na nilalagay niya sa kayamanan ng kanyang puso. Yan ang mga totoong na born again. Sila ang mga totoong ipinanganak muli. At dahil nga ipinanganak ka sa tubig na kumakatawan sa salita ng Diyos, ay ipapanganak ka din sa Espiritu, sapagkat kung nasaan ang salita ng Diyos, nandoon din ang Espiritu ng Diyos. Alam ninyo, walang nangyari nung gabing yon na mag-usap si Jesus at saka si Nicodemo. Umuwi si Nicodemo na hindi niya naiintindihan ang born again, sapagkat hindi pa siya born again. Okay? Pero alam po ninyo, ang kagandahan po kay Nicodemo, nung mamatay si Jesus Christ, tapos inarrange po ang kanyang libing, si Joseph of Arimathea at saka si Nicodemus po ang lumapit para sila ang magbibigay ng maayos na libing sa ating Panginoon. Si Joseph of Arimathea kasi ay meron ng nakahandang libingan, nakapagpagawa na siya.
So doon inilagay ang Panginoon. Yun ang participation ni Joseph of Arimathea. At si Nicodemo naman ay siyang sumagot ng pabango. Okay? Pulbos na parang Johnson's baby powder na ilalagay sa katawan na para maging punong-puno, dapat bumili ka ng 3 kilo. Pero sobra na yun. At alam niyo ba kung gaano karami binili ni Nicodemo para sa ating Panginoon? Parang 5 sako ng pabango. Sobra-sobra. Para mabango-mabango ang katawang lupang namatay ng ating Panginoon. Kumbaga, ba't sobra-sobra naman pa? Ang dami naman niyang binigay. Kasi nandoon ang kanyang pagrespeto, nandoon ang kanyang paghanga, nandoon ang kanyang pagmamahal, at nandoon ang kanyang pananampalataya. Sa ginawa niyang pagbubuhos ng pabango na sobra-sobra, pinapatunayan lang yun na merong pananampalataya si Nicodemo na hindi nagtagal nalaman ng Jewish ruling council at tinanggalan ng titulo si Nicodemo, binawian ng kayamanan, pati bahay ay binalik sa lupa, at inakap naman ni Nicodemo, tinanggap niya, natulad siya sa mga disciple ng ating Panginoon. At ang Roman Catholic Church dineclare si Nicodemo na isang santo dahil sa pananampalataya niya na matapos siyang naging tagasunod ng Panginoon. Eto't naangkin niya yung titulo sa Roman Catholic na isa siyang banal na santo. Okay? Hindi kasi tumigil si Nicodemo matapos banggitin ni Jesus ang mga pangungusap niya. Na kahit siya ay nasa opisina at si Jesus ay nasa malayong lugar, inaalam niya ang mga balitang nagaganap sa Panginoon. At kung meron siyang pagkakataon, sinusundan niya ito ng tingin, ng pakikinig, at inaalam niya. At doon nabuo ang kanyang paniniwala. Diba? Sabi nga sa John chapter 3 verse 15, that everyone who believes in Jesus will have eternal life. Bakit? Si Nicodemo po, nung paliwanagan hindi niya naintindihan, pero sa pagtakbo ng panahon, nalaman niya kung ano ang ibig sabihin ng born again. Na ito ay pananampalatayang binigay mo sa Panginoon, na sinuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon, at ang kanyang salita ay tinangkilik mo, ang Bible ay naging laman ng puso mo, ano pat ang banal na spirito ay palaging nananahan sa iyo. Yan ang totoong born again. Kaya nga mga kapatid, sa totoo lang, yung sinasabing, born again yan. Paano nasabi? Kasi pinatanggap ko yan sa Lord. Talaga? Paano? Yung Ama naming Diyos, tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas, binubuksan ko puso ko para manahan ka, sulat mo pangalan ko sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Born again na yun. Talaga, born again na yun. Hindi ho. Hindi ba? Ang born again po ay magsisimula sa paniniwala sa Panginoon. Pero hindi doon magtatapos. Sapagkat sa journey ng isang mananampalatayang nakakilala sa Lord, ang susunod na hakbang nito
ay ang magpakalalim siya sa kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That he will be baptized in the water or born in the water and will be born in the Spirit. So, anong challenge sa atin mga kapatid? Ang challenge sa atin ng kwentong ito ay walang iba kung ikaw ay isang born again. Patunayan mo. Kung talagang ikaw ay mananampalataya, pakita mo. Hindi yung sinasabi mo lang na born again ka, pero wala ka namang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Hindi ka born again. Hindi ka born again. Ang mga totoong born again, nagtataglay sila ng napakayamang salita ng Diyos dito sa kanilang puso. At kapag tinataglay mo naman ang napakayamang salita ng Diyos dito sa puso mo, walang dahilan ang banal na Espiritu para hindi ka panahanan. Kasi kung nasa ng salita ng Diyos, nandoon ang Espiritu ng Diyos. Ang mga taong may salita ng Diyos na sinasamahan ng Espiritu ng Diyos, sila yung mga taong totoong ipinanganak na muli. Sila yung mga genuine na mga na-born again. Well, I hope kayo po ay napagpala sa mensaheng ito na atin pong napag-aralan. At hayaan niyo po na sa mga susunod na talakayan ay magbibigay po ko kahit na maiiksin mga 40 minutes lang na mensahe na makakapagbukas po ng ating kamalayan ayon sa mga salita ng Diyos na atin pong pinag-aaralan. Ako po si Pastor Dong Galang ng Jesus Heart of Worship Church. Nagpapasalamat po sa pagsubaybay nyo sa programang ito. God bless po. God bless. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.